Latest news, hala, nagkagulo na. Castro, bagong banat, PBBM, kumanta na, walang kawala, Enrile, tamba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito at nagkakatalo-talo na raw sila. Oh, really? Sige nga. Pasok! Nagkakaroon na po talaga ng lamat. Castro, binanatan si BBM. Ikinadismaya naman ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint na si Acting Chair's Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni PBBM. Ibig ba sabihin, pati siya ay hindi siya naniniwala na dapat na panagutin sa kanyang kasalanan sa bayan, si Vice President Duterte. Ay! Talagang maligalig to si Castro, no? Grabe ka. 'Di ba? Parang talagang lahat inuudyukan mo at gusto mo talaga na makulong si VP Sara. Bakit kasi ayaw mo na lang kasi sila diretsahin? 'Di ba? Ayaw mo na lang silang diretsahin na kailangan makulong si VP Sara, kailangan mawala si VP Sara kasi kapag si VP Sara naging presidente, paano naman kami? 'Di ba? Bakit hindi mo na lang diretsuhin? Pinapaikot-ikot mo pa eh. 'Di ba? Alam naman natin na isa ka talaga sa kritiko ng mga Duterte. At maaaring kapag nanalo si VP Sara sa pagiging presidente sa 2028, isa ka sa mga masasagasaan. Isa ka sa mga maaapektuhan at ayun ang kinakatakot mo. Ngayon, si PBBM naman ang ginaganyan mo. Kasi parang sinasabi na inaawat yung impeachment, ganito, ganyan, pinapatigil sa inyo. Pero ako, hindi ako basta-basta nagtitiwala sa ganun eh. Diba? Maaaring baka nagpapalakas lang. Oh. Pero, ayan ayan yung ginawa ni PBBM sa mga katulad ninyo. Diba? Nagsilakihan ng mga ulo ninyo. Diba? Kinonsinti kasi kayo masyado eh. Pero kung hindi kayo nakonsinte, hindi kayo magkakaganyan. Eh kita mo dati ilag na ilag ka na eh. Ngayon di ba lumakas ang loob nyo kasi may kumukonsinti sa inyo. Lumalaki na ang ulo mo. Siyempre bago natin simulan, nasimulan ko na nga pala no. Ayan, syempre nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video, dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Coach Oli. Ayan, pagpatuloy natin. Castro, pati yung mga kaalyado mo na kakasamahan mo ngayon dyan, ha? Binabanatan mo na si BBM, presidente na binabanatan mo. Aba, baka hindi mo alam ang ginagawa mo, Castro. Ikaw din, baka masunog ka sa sarili mong mantika. Baka gusto mong lumakad at tumuloy yung conviction mo na sinabi ng korte na you are guilty. Ayun yung sinasabi, no? Si VP Sara gusto niyang papanagutin. No? Gusto niyang papanagutin sa anumang kasong sinasabi niya na hawsyaw. Pero ikaw din naman, meron kang kinakaharap na kaso. Bakit ayaw mong harapin? Bakit hindi mo muna linisin ang pangalan mo bago mo pakialaman ang pangalan ng iba? Kasi napakarumi pa ng bakuran mo eh. Ang dumi-dumi. Diba? Sarili mo ang bahay, hindi mo malinis, hindi mo malinis, makikialam ka sa bahay ng iba. Ay, nako. That you are a child abuser. Baka gusto mong ituloy ni BBM yan at hindi ka protektahan sa kulungan kadamputin. Pero ito ang sa akin dyan. Posibleng meron awayan na talaga itong si Martin. Posible ha. At si Sandro Marcos. Kasi kung titingnan mo, ito ay nasa kampo to ni Romualdez eh. Ito si Castro. Sila ang nagtutulong-tulong. Kumbaga parang mga pakawala ni Tambi yan. Diba? Kita mo naman si Tambi, tatahi-tahimik pag siya na nasisita. Wala akong alam dyan. Hindi ko alam niya. Labas ako dyan. Sus.
Mga tao-tao mo yan, pwede mo ngang awatin yung mga yan eh. Di ba? Oh, mataas ka dyan. For impeachment kay VP Sara. At ito ay pinatanggal nga ni binakante ang posisyon ni Saldico nitong si Sandro Marcos. May nagsasabing may awayan sila dyan. Ako nga hindi naniniwala, tingin ko nga arte yan eh. Pero ngayon nagsasalita na to si Franz Castro at binabanata na si Marcos. Tandaan nyo si Martin, hindi yan babanat ng lantaran. Meron niyang pinababanat. Naniniwala ba kayo ang bumabanat kay VP Sara? Talaga yung Quadcom? Hindi, tanong ko lang sa inyo. Tanong lang naman yon. O ang talagang banat yan, ang ulo ng banat yan galing kay Martin? Kung nakikita naman natin eh. Di ba? Sa galaw dyan sa Kongreso, no? Alam naman natin yung nangyayari. Kita mo naman, ang daming problema ng bansa, pero si VP Sara lang ang pinag-iinitan. Di ba? Wala nang ibang pinag-iinitan, sino pa ba? May pinag-iinitan pa ba? Kung sakaling may buksan sila na investigasyon, wala. Saglit lang, pero kay VP Sara tsaka kay Tatay Digong, sila nakatutok. Yan bang mga yan is mag-aaksaya ng oras kay Tatay Digong na alam naman nila na hausyaw lang lahat ng ebidensya nila at lalong alam nila na napapahiya na sila sa ginagawa nila. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. So, ibig sabihin, parang may sinusunod sila. Diba? Hindi naman sila gaganyan kung wala ka namang sinusunod. Oh, ano yan, prinsipyo? Sko naman, galit na nga sa inyo yung tao, prinsipyo pa. Napakawalang yung prinsipyo naman yan. Sinusuka na kayo ng taong bayan. Mariosep. Di ba? Yan ang sinasabi ng iba. Hindi babanat ng diretso yan si Martin, mag-uutos yan sa iba. Yung binanatan nila si PRRD dyan sa kamera, tingin nyo sila talaga gustong bumanat niyan? O may utos sa ibabaw? Oh. Or at best, hinayaan nila. Ano ba? Napaka-inutil naman ni Martin kung wala siyang kamay, hinayaan niya lang. Dating presidente yan ha. Vice President, kaalyado ng kanyang pinsan. Oo. Magkakasama silang tumakbo ng kampanya. Diba? So hindi yan babanat ng direkta. So yung posibleng banat nitong si Castro kay BBM, baka may go signal ni Martin yan. Aba. Ano sa tingin ninyo? Nagtatanong lang, ano sa tingin ninyo? Hindi, tsaka syempre, di ba, nakita naman natin, halos nga lahat ng kaaway ng mga Duterte sa Kongreso naglitawan. Di ba? Halos lahat sila naging siga. So yung sinasabi naman ni Coach Oli, na baka meron talagang hidwaan na sa magkabilang panig dyan sa mag-insan. No? At baka mamaya eto mo parang itira mo ako kay PBBM. Di ba? Parang ganun yung sinasabi ni Coach Oli. Tsaka oo nga naman, mga bata-bata niya to. Di ba? Hindi naman maglalakas loob tong sila Castro na magsalita kung walang ano yan, kung walang lumilikod dyan. Ikaw ba, lalakas ba loob mong mag-apply ng trabaho kung wala kang backer? Yung tipong alam mo sa sarili mong matatanggap ka. Diba? Sila parang alam na niyo sa sarili nila na malakas kami. Diba? So ibig sabihin nun, may matindi silang backer. May awayan talaga na ang Marcos at Romualdez. Okay. Babala ni Castro, baka kalaunan ay si PBBM na ang singilin ng bayan. Tinakot pa. Marcos, tinatakot ka. No? Itulak mo kaya yung kaso niya. Itong convicted child abuser. Tinutulak niya si PBBM na talagang iano sa impeachment si VP Sara. Kumbaga yung sinasabi niya, pananakot yan. No, hindi siya concerned kay PBBM. Na sinasabi niya, pag hindi mo tinulak yan, hindi mo sinulong yung pagpapa-impeach kay Sara Duterte, baka ikaw ang ma-impeach. Sus Mariosep, ang dumi naman ng utak ninyo. Pinapangunahan nyo agad yung desisyon. Diba? Bakit? Alam nyo ba mangyayari? Kinakabahan na ba kayo kaya kayo ganyan? Diba? Kasi yung mga taong kinakabahan lang yung ganyan. Diba? Pero yung sasabihin yung may care kayo kay PBBM, kaya nagsasalita ka ng ganyan na baka siya naman ang maalis, hindi ka nagkikare. Tinutulak mo siya para gawin niya yung sinasabi ninyo. Para magkaroon kayo ng kakampi. Yung sa korte. Di ba?
Ewan ko ba sa mga taong to kung bakit nakakatungtong sa Kongreso? 'Di ba? Sino ba ang mga bumoto sa inyo? Tinatakot ka pa. Baka ikaw ang malagay sa alanganin. Pero pues pwede. Baka ikaw naman ang ma-impeach. Hindi kasi marami ring impeachable offense to si Marcos. Ako naniniwala. Si VP Sara nga malinis eh. Ito ang dami. Yung sigaw ng tao na drug test, hindi nga magawa ni Marcos. So ginagamit yan panlaban sa'yo ng makabayan. Black. ACT party list na ngayon tumatakbong senador, si Castro. Ang bigat ni Castro. Senador. Ang lakas mong mangarap. O, pustahan mga katunay. Sino makikipagpustahan, oh? Makakapasok ba si Castro sa top 10? Oh. Pag nakapasok sa top 10 niya si Castro, alis na ako ng Pilipinas. Nako. Madam. Nagsasayang ka lang ng oras mo, pagod mo, tatakbo ka pang senador. Diyan nga sa Kongreso, hindi mo madala-dala, Senado pa. Ano gagawin mo? Doon ka pa magkakalat sa Senado? Sko naman. Diyan na nga sa Kongreso, nagkakalat ka sa Senado pa. Ang laki ng promotion mo, Castro, ha? Iba ka na, ha? Bigating ka na talaga, Castro, ha? Problematic at hindi raw practical sa ngayon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, lalo niyang hindi babawiin yung sinabi niya. Eh. Nakita niya yung INC, di ba? Kung dati nga, lumulugar to sa gitna dahil dahil natatakot, di umano. Kocholi, ah. Eh ngayon pang nakita niya ang power ng INC. Sa kanyang social media, may tanong si Chief Presidential Ito naman to si Enrile, oh. Nakikisaw-saw ka pa eh. Napakasip-sip mo kay BBM eh. Ikaw nga na... Ito si Enrile, dapat nagpapahinga na sa bahay to. Dapat hindi na nagkikikilos to. O kung sa bagay, mayroong mga may edad na, di ba? Na hindi nakukontento sa bahay lang, gusto niya nagtatrabaho pa rin siya. Kung ano yung naging routine niya nung bata-bata pa siya, gusto niya ganun din ang ginagawa niya. Di ba? O kaya gawin na lang ni Enrile o mamasyal-masyal siya sa ibang bansa. Mamasyal-masyal siya sa buong Pilipinas. Makita niya naman yung kagandahan ng, di ba, mga papasyalan niya. Kaysa yung ganyan, di ba, ini-stress niya lang yung sarili niya, nilalagay niya sa stress. Nagpatanggal sa tatay niyan. Di ba? Kayong pasimuno ni Fidel Ramos, tapos ngayon nakadikit ka dyan kay... Oo. kaugnay ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Handa raw ba tayong isakripisyo ang rule of law para lang sa isang tao o grupo ng mga tao? Ibig sabihin niyo, kailangan ba natin isakripisyo ang batas para sa isang tao o sa grupo ng tao? Dahil sabi niya, yung impeachment dapat lang yan kasi karapatan yan. Isasakripisyo natin dahil kay VP Sara yung impeachment dahil lang sa kanya. Pero isasakripisyo natin dahil sa Iglesia ni Cristo. Hello, ano ka ba? Wala ka bang respeto natin matanda? Respeto nyo, ha? Hindi ba karapatan Unawain nyo na yan, baka nag-uulyanin na. ang isang grupo or ng isang tao na magsalita? Freedom of speech, alam mo yun, sir? Yes. Freedom to assembly, alam mo yun, sir? Sila nga, ginawa nila yun dati. Di ba? Kaya nga sinasabi ni Coach Oli, kasama ka sa nagpatalsik sa tatay ni PBBM. Di ba? Swerte ka nga, pinatawad ka pa, binigyan ka pa ng pwesto ng advisor. Oh. Pero PBBM, ha? Oh. Kaya yung sinasabi ko, kung sino-sino pinaglalalagay mo, lalong-lalo na yung mga dilawan, kinampihan mo. Nako, yan ang mga naglaglag kay AirPods mo. Di ba? Tapos sila pa yung mga kasama mo ngayon. Di ba? That's a big mistake. Di kaya bandang huli kapag ikaw ay nalagay na sa alanganin, ilaglag ka ng mga yan. What rule of law are you talking about? Nasa Bill of Rights yan. May karapatang magsalita itong mga ito. Anong hinanaing nila? Nga paano ka, sir? Dagdag pa ni Enrile, very detrimental precedent o napakasamang halimbawa kung susundin ng lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Diit pa niya, hindi naman agad makukulong ang pina-impeach na opisyal dahil lang sa pagpapatat. Hindi agad makukulong ang pina-impeach. So may kulungan pa kayong pinaplano, Sir Enrile? Manong Enrile?
At mali ang pinapahiwatig ng Iglesia ni Cristo. Bawal na mag-rally. Eh ikaw nga kaya ka na-posisyon dahil sa rally mo eh. Oh, di ba? Kayo nga nagpasimulo ng rally. Oh, kayo nagpauso niyan eh. EDSA 1, di ba? Kayo ang gumawa niyan. Kaya nga ulitin ko, kayo yung nagpatalsik sa tatay ni PBBM. O baka nakakalimutan nyo. Oh. Di ba nag-EDSA kayo? Napaka-ipokrito naman ata niyan, sir. Pag kayo, pwede ang rally. Iglesia ni Cristo, hindi pwede. Double standard yan. At best. At saka karapatan ng Iglesia ni Cristo, yung ginagawa nila. Dahil may freedom tayo, nasa demokrasya tayong bansa, na gusto nyong gawin na maging sunod-sunuran, tatahimik sa kung anong nangyayari, kung ano yung nangyayari sa bansa natin ngayon, lumulugbok ang bansa natin ngayon, anong gusto nyo, tumahimik lang kami? Yung tipong, uy, ang mahal ng presyo ng bigas, okay lang yun. Oh, wag na tayong bumili ng kanin, wag na tayong magsaing, kumain na lang tayo ng kamote. Diba? Uy, ang mahal naman nito, ay wag na nating bilhin, di natin afford. Diba? Yung mga ganon, parang ganon na lang kami, oo lang ng oo. Ganun ba gusto mo? Kaya ka nakakakita ng mga ganyan klaseng rally dahil meron silang tamang pinaglalaban. Ang ginawa ng Iglesia ni Cristo ay tama. 'Di ba? Mas gusto nila tutukan ng gobyerno ang nangyayari sa ating bansa. 'Di ba? Kaysa kung ano-ano yung inuuna. Dahil nakikita natin puro pagpapabagsak na lang sa Duterte ang iniintindi. Bakit hindi nyo tinitignan yung nangyayaring kahirapan ng mga tao ngayon sa bansa natin? 'Di ba? At worst, ipokrito. Talsik sa kanya, ikinasa ng INC ang rally para suportahan ang posisyon ni Ito para sa kaalaman ng mga hindi po ako Iglesia ni Cristo. Okay? So hindi ko sila pinagtatanggol dito dahil ako member nila. Doon lang tayo sa tama. Pangulong Bongbong Yes. Marcos, kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, sang-ayon daw si Pangulong Marcos sa mga pahayag ni Enrile. He is right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be. He's right. Ngayon naman, he's right. Sana naman, Mr. President, sana nakaukit pa rin sa isip mo at sa puso mo kung ano yung nagawa ng mga Duterte sa'yo. 'Di ba? At lalong-lalo na kay Apo Lakay. Parang talagang binigyan mo na ng pagpapahalaga yung mga taong walang naitulong sa'yo. Bagkos, sila yung may mga nagawang malaking kasalanan sa'yo. Pero yung mga Duterte, walang nagawang malaking kasalanan sa mga Marcos yan. Halos wala. Kaya talaga hindi natin masisisi ang mga Duterte kung bakit ganyan sila. Naging pusong bato sila. Naging sila, parang naging palaban. Parang talo-talo na talaga. At alam namin talagang mahirap patawarin yung mga taong nagkasala sa kanila ng ganyan. Na lubos nilang pinagkatiwalaan ng eleksyon. Diba? Very problematic. No, totoo naman. Oo, lahat may consequences. Lahat ng ginagawa may consequences. Yes. Ikaw naman, Marcos, wala ka naman atang tayo. Lahat na lang okay sa'yo eh. Oo, tapos wala kang tayo, wala ka Yan ang pinanindigan. hirap sa kanya eh. Wala siyang sariling desisyon. Hindi siya nagdidesisyon bilang presidente. Parang ang nangyayari, kasi pasensya na ako nakapagsalita tayo ng ganito. Parang ang nangyayari kasi, parang nagre-rely lang siya kung ano yung mga sinasabi siguro ng mga advisor niya. Sinasabi ng mga kulisap na, yung mga alitap-tap na nakaikot sa kanya. Kaya nagkakaleche-leche. Pero kung ikaw may sarili kang desisyon, may sarili kang di ba? Hindi magkakaganto yung bansa natin. Oh, kita mo naman si Apo Lakay, ang iyong ama. May sariling paninindigan. May sariling paniniwala. Hindi nakikinig sa kung saan-saan. 'Di ba? Si Tatay Digong, 'di ba? May sariling paninindigan. Hindi nakikinig kung kani-kanino. Kaya hindi napahamak yung Kaya lang naman napahamak yung gobyerno kasi ni Marcos ni Apo Lakay. Talagang
marami talagang kumontra na alam natin yung mga makakaliwa talaga ang kumontra sa kanya. Dahil marami siyang nasagasaan nun. Pero maraming bumabating maganda doon sa mga nagawa ni Apo Lakay noon. No? At syempre, yung doon din, yung nababalitaan natin na nagtiwala din siya. No? Yung tiwala na binigay niya, parang may mga nag-tridor sa kanya, parang ganun ang nangyari. No? Kay Tatay Digong naman, ayan, yung paninindigan niya. 'Di ba? Halos desisyon niya. Kaya walang umabuso sa kanya. Ngayon kita mo Kongreso parang mataas pa sa presidente. Hindi sila natatakot sa presidente. Dinidiktahan pa nila yung presidente. Presidente ka, tapos didiktahan ka lang. Hindi ka nasa gitna. Pero tama ka naman din dyan, oo. Meron yan. Meron talagang consequences kung whatever. Parang droga. Hindi, di ba? Halimbawa, politiko addict. Hindi ikaw yun, ha? Huwag kang magagalit sa akin. Halimbawa lang. Halimbawa lang. Ang politiko addict. Tapos hinayaan natin. Hindi natin pinag-drug test. Natapos ang termino. Gagamitin at gagamitin. Ba't si ano nga, addict? Hindi nag-drug test. Hindi ikaw yun, Marcos, ha? Hindi ikaw. Diba? Lahat naman Pero si ano nga nagnakaw? Ang masama ito, adik, magnanakaw. Ito, rally lang. Tatawagin yung problematic? Problematic. Kahit kailangan daw dinggin ng Kongreso ang impeachment complaints laban kay VP Sara, muling iginit ni PBBM na hindi ngayon ang tamang panahon para isulong ito. I don't think that now is the time. Hindi ngayon ang panahon para isulong ito. Ibig sabihin, may tamang panahon para isulong yung impeachment kay VP Sara. Parang naghihintay ng pagkakataon. O kasi nga talagang hindi nyo isusulong ngayon kasi mag-i-eleksyon. Kaya nga sinasabi ko mga katunay kapag nanalo yung mga kaha nila, yung mga galit kay VP Sara, sigurado tuloy ang impeachment nila kay VP Sara. 'Di ba? Pinapakiramdaman pa nila yung mangyayari. To go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Kamusta yung anak mo tsaka si Tamba? Ay, Martin. Nagtatanong lang. Kamusta sila? Kasi balita ako meron daw silang kiskisan. Papasok na tayo sa campaign period. Sa practical matter, the timing is very poor. Kumbaga, intindihin muna eleksyon ngayon. Ayon naman sa kilalang malapit sa mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, tuloy pa rin ang impeachment. Pero hindi lang ngayon. Halata naman umiiwas sila ngayon. Kumbaga mag-e-eleksyon. Magpapabango muna kami ng pangalan. Pwede ba nila? Pero gamitin sa akin kasi takot yata na tuloy nila yan. Unless there will be a change of... Ayan, katulad niyan, ha? Tuloy yan, kaya lang pinopospone. Bakit? Kanyo, eleksyon. Ito pinupunta ni Atty. Pan, unless magkakaroon ng palitan. Halimbawa, yung mga congressman ngayon ay hindi na makakabalik kasi matatalo. Diba? Pag napalitan yan, mag-iibang ano yan. Diba? No? Kaya nga, tuloy daw yan. Mag-iingat po tayo sa pagboto. Kung alam ninyo na pro Martin Romualdez, pro impeachment, pro ayuda, huwag nyo nang iboto. Pwede ba? Pakiusap lang naman. Pero wala pong pilitan dito. Kung gusto nyo magpauto sa mga yan, bahala kayo. Ay nako, dapat talaga mga katunay, think before you vote. No? Huwag na kayo magpadala. Diba? Lalong-lalo na sa mga bibig na mga may mga magagandang sinasabi. Nakakadala na yung ganun. Kung gusto nyo magpauto sa ayuda, bahala kayo. Kung gusto nyo magpauto at magpabudol na naman sa mga yan, bahala kayo, wala po tayong sisiyahan. Karapatan nyo yan Para sa akin lang, itutuloy nila yung impeachment. Tsaka hindi lahat ng nagbibigay mabait. Yung mga pro-impeachment, lagay nyo na sa kangkungan, ha? Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.